Matindi ito mga kababayan na nadiskubre ng gobernador ng Oriental Mindoro yung flood control project na in-implement mga kababayan ng DPWH. Siyempre may kontraktor, close na ang po, in-inspeksyon. Yung nakita niyang kabilya, isa lang po. Paano hindi mabubuwag bukod sa puro buhangin? Ang laman, mababa ang pagkakalubog ng mga sheet file at putol pa. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Walang tubig na dumadaan, may flood control. Hindi ko naman ipaliwanag ito. I-report sa Pangulo. At ngayon, sunod-sunod ang ginagawang inspection mismo ng ating Pangulo. At dahil sa ginagawa ng ating Pangulo, follow the leader Yung ilang mga local officials, ito nga po, yung nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Matindi ito mga kababayan na nadiskubre ng gobernador ng Oriental Mindoro yung flood control project na in-implement mga kababayan ng DPWH. Siyempre may kontraktor, close na ang po, in-inspeksyon. Yung nakita niyang kabilya, isa lang po. Isang bakal ka lang, Governor Bons Dolor, na dismaya nang makita na iisang bakal lamang ang nakalagay sa flood control projects ng Mindoro. Paano hindi magiba? Mga kababayan, other than ampaw na, parang yung in-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong doon sa Bulacan, nangawakan yung simento at kanyang ginomos, ginanyan niya, tawag sa aming ginomos, nadurog ng kanyang kamay. Ganon katindi ang mga flood control projects. At itong ginagawa ng mga local officials ay pagtalima sa naging panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isumbong sa Pangulo. Tumulong yung ating mga mamamayan sa pagsumbong sa ating Pangulo. E ang ginawa ni Gobernador Dolor ng Oriental Mindoro, nagsagawa na rin siya. Lumakas yung loob ng ating mga local officials. Nagsagawa na rin siya ng sariling inspeksyon. At ito yung kanyang nadiskubre. Galit na galit din siya kasi may karatula pa do not enter. Yan Kaya sabi ni Gobernador Dolor, proyekto ng gobyerno, bawal pasukin. Sinalubong pa siya ng isang gwardya. Mga kababayan, bawal daw pumasok. Saan ka nakakita? Proyekto ng gobyerno. Ang nag-inspeksyon, gobernador. Kasi siyempre, konsensya na ang daming mga flood control projects na ini-implement kasama yung kanyang province, Oriental Mindoro. Tuloy pa rin ang mga pagbaha. Tumulong na si Gobernador Dolor sa ating Pangulo para magsagawa ng inspeksyon. Yan sabi niya, 1 bilyon, 1 kilometro. Ito ang naging pondo sa proyekto ng flood control project sa Barangay Tagumpay, Naujan. Kung ikukumpara ito sa pondo sa Kapitolyo, 2 bilyon sa loob ng 1 taon, malaking pera ang nalustay sa proyektong ito. Hindi na kayo naawa sa mga manggagawa at negosyanteng lumalaban ng patas? Yeah. Sira na po. Ampaw na plus, mga kababayan. Tingnan naman ninyo, napakalambot niyan. Kahit kamay mo lang, parang yung ginawa ng ating Pangulo doon sa Bulacan. Pag ginawakan mo, tanggal siya. Ganon kalambot kasi yung simentong ginamit po, kukunti lang yung ginamit na simento. Yan sira agad. Tibag agad mga kababayan. Grabe ang anomalya po sa mga proyekto ng gobyerno sa flood control. Tibag agad Talagang ampaw. Sabi ni Gobernador Dolor, paano hindi mabubuwag bukod sa puro buhangin? Ang laman, mababa ang pagkakalubog ng mga sheet file at putol pa. Nakakapangilabot at nakakadismaya. Panoorin natin, mga kababayan. Hindi yan galing planta. Pinutol. At yes. Dumami. Tignan mo, malinaw yan. Kung yan ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very, very fine ang pagkakas. Kita mo, kinap Kalawa, tinan mo ang kalokohan niya. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka babalik. Ano ang ginawa? Tinulak. Tama ba yun? Ito yung hinarang siya ng security mga kababayan. Tingnan niyo ang pakagawa.
Yung mga bakal na nakita rito, parang mga tie wire lang, napakaliliit. Yeah. Giba-giba mga kababayan. Ito yung sheet file na sinasabi na ginamit. Ganon katindi ang pandadaya po. O, tingnan ninyo, giba-giba na. Sa flood control project, sabi ni Governor Dolor, bakit ngayon lang ini-inspect? Hindi ba yan dumaan sa inyo? Ang pamalaang panlalawigan po ay walang kinalaman sa mga proyekto ng pamalaang nasyonal, gaya ng flood control projects. Ito ay direktang programa ng ahensyang nangangalaga dito. Ito po ang sistema noon pa at minumungkay na nating palitan. Dapat lamang na alam ng mga mamamayan, barangay, munisipyo at pamalaang panlalawigan ang mga proyektong ito. Ito yun sabi niya. Sa haba na aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Yan o. Imagine nyo ha, all throughout. Walang bakal. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Sarkasam. Yun ang bulalas mga kababayan ng gobernador ng Oriental Mindoro. Salamat na niya. May nakita kami sa aming inspeksyon. At least may isang bakal. Ganon nila. Dinadaya mga kababayan. Dinadaya ng DPWH at ng mga contractors. Yung mga contractors sa totoo lang. Kaya sila nakakapandaya dahil sa hingi. Di ba? Alam na natin yan. Kung hindi yung mga politiko, karamihan po, ang mas malaking share po, yung mga politiko na nag-approve niyan. Siyempre kasabwat, pati DPWH at COA. Yan ang nangyayari po. Kaya walang nangyayaring matino sa ating mga flood control projects kasi nagigipong milking cow lang ng mga opisyal na involved sa implementation po nito. Kaya hindi na nakatiis yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. You see? So ayon sa gobernador, noong Sabado may bahagi ng proyekto na puno ng buhangin. Mahaba ang pagkakalubog ng sheet piles at putol pa ang bakal na ginamit. Sabi niya, dugot pawis ng bayan yan. Karapatan ng mamamayang malaman ang ginagawa ninyo. Sabi ni Governor Dolor sa kanyang post habang kini-question din niya kung bakit tila hindi pinayagang papasukin ang proyekto kahit ng pamalaan. Pasukin ang proyekto kahit ng pamalaan. Ito, pakinggan natin si Governor Dolor. Pinatong patungan ng konti, halo, hindi mo na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Walang tubig na dumadaan, may flood control. Sira. Hindi ko naman ipaliwanag ito. Ayan o, ang laman loob, puro, yan, laman loob. Walang bakal. Puro kwa, no? Puro buhangin at malilit na bato. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? 1 billion per 1 kilometer. Matindi. Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Sa itsura. At saka ito, tingnan nyo naman, oh. Mortar yung mortar niya. Matindi, oh. Kahit ang halwa, to. Ang materialis galing dito. Ang bato galing dito. Ito daw kabila, halwat daw ito, tinakluban lang. Ano? Halwat daw ito, tinakluban lang. Halwat ito lahat? Yan. Kaya may taklob, kaya may tambak. Tindi. Halwat ito? Oo. Penali silipin? Ganyan ninanakaw, mga kababayan. Penali silipin? Mahukay natin, ayun ba ko? Kanino ba ko yun? Kanila? Ang pera ng bayan. Tayo, magkalkala na ba? Para ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Ano po ginagawa ng UAU? Ano ginagawa? Di ba may quality control? UAU, TV. Di ba? May UAU po sila, may TV. Quality control, mayroon, ano ba isa? Quality assurance unit. Ano quality naman ito?
Siguro naman tingnan pa ho natin ito. Nakakalong. Pwede ba paninda sa Batangas din? Aray ko. Hanapin sa Batangas yan? At ito ay walang... Ay, bakal. At ito ay walang ilog. Walang ilog, Ano ginawa ba, ng kung ilog. dito sumasampa ang tubig. Saka kung mapapansin niyo po yung layer nung, yung thickness niya, isang layer. Isang layer lang. Considering na yan po yung habon concrete, dapat yan at least makapat. May certain thickness. So gumawa sila ng flood control sa walang ilog. Nakita ninyo mga kababayan, ganon ninanakaw po ang pundo ng bayan. Basta lang maka-implement ng flood control. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, yan din lang naman kinuha. Sa ilog din lang. Oo, at saka kita nyo naman ang itsura. Oh. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Flood control ito, Mr. President, pero wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa. Nakita naman ho, konting semento na nga lang, tinipid pa eh. Sari-sari yung reaksyon ng mga tao. Sabi ni Paps, sana naman lahat-lahat ng government project updated ang inspeksyon sa mga taga-DPWH. Talamak talaga ang kawalang hiyaan sa bansa natin, nakakaiyak. Sabi ni G. Sain, inunahan na si PBBM, papunta pa lang siya dyan eh. Sabi ni John Munoz, umpisa na yan, bulgar nyo na lahat. Sabi ni Neuri, kahit yung gobernador parang di ginagalang sa video. Sabi ni Renato Albuera, malaki kasi kickback ng mga korap na kongresista. Kaya yung kontraktor ay substandard talaga ang gagawin nila dahil malulugi sila kapag susundin nila ang design ng flood control. Grabe ang korupsyon sa gobyerno ngayon dahil inutil si Bangag. Paano naging inutil na yung ating Pangulo nga po, siya yung nag-utos na i-report sa Pangulo. At ngayon, sunod-sunod ang ginagawang inspeksyon mismo ng ating Pangulo. At dahil sa ginagawa ng ating Pangulo, follow the leader eh. Yung ilang mga local officials, ito nga po, yung gobernador ng Oriental Mindoro, nagsagawa na rin ng inspeksyon para tulungan yung ating Pangulo. Kasi obligasyon din nila sa mga local government units na sila mismo dapat makialam. Kasi sila yung direktang apektado. Pagkatapos, may sinasabi pa rin kayong masama sa ating Pangulo. Biniblame kasi yung ating Pangulo na napakaraming mga flood control projects. Ginastosan ng bilyon-bilyon pero wala man din pong epekto. Lumala pa yung mga pagbaha. Kaya ito ginagawa ng ating Pangulo para tulong-tulong tayong i-address ang problema sa korupsyon. And because of that, sunod-sunod na po na naglalabasan itong mga depektibo, palpak na mga flood control project. So dapat i-appreciate natin ang ginagawa ng ating national government, lalo na ng ating Pangulo. Sabi ni Lin, puno ang bulsa, ang saya-saya. Sabi ni Wiljen Mar, mga congressman, kung tapat kayo sa pagserbisyo, tutukan ninyo ng maayos mga projects and flood control nyo. Yung mga kinuhan yung kontraktor, baka di nyo alam, wala palang ginawa yung pera ng binadget dyan. Ikaw ang nag-assign, mga abusadong kontraktor. Yung kontraktor, negosyante. Normal sa kanila yung magpatubo. Kasi may kapital sila eh. Ang problema yung hingi. Kaya po nagiging substandard dahil sa hingi mula sa mga corrupt government officials. So walang choice yung kontraktor, kundi gawing substandard. Yan ang problema po, corruption talaga. Nagsasabuatan sila. So ito yung dapat nating labanan. Sabi ni Ambrosi Alawas, tanungin po ninyo si Congressman. Sabi ni Taffy, tandaan, hindi lang dapat na kumilos ang mga leader lalo na kung matagal na nanunungkulan at papalit-palit within the family. Let it serve as red flag. Pumili kayo ng bago at matino. Sabi ni Yonata Balay, walang pag-asa Pilipinas kahit may pera na pampaayos kung ibinubulsa ng mga korap, anong mangyayari? Sabi ni Michael, mga patulog-tulog kasi kayo mga taga-gobyerno. Nung naghigpit na si PBBM, saka kayo lumabas. Hais!
Sabi ni Vinci Camacho, paano kaya nasisikmura ng mga ganitong tao na ipakain sa pamilya nila mga galing sa nakaw? Sana alalahanin nyo hindi lang dito ang buhay sa mundo. Imagine talagang willing kayong magpakasarap dito sa mundo kaysa habang buhay masunog sa impyerno. Sabi ni Lisel Rano, parang uso na ata ngayon ang hindi maglagay ng bakal kasi pati mga kalsada, dati may mga bakal. Pag nire-repair o gagawin ulit, pagbalik wala ng bakal. Kaya pag ang mga magkabilang gilid ay gumuho kasi wala din simento, ang magkabilang gilid. Purposely, dinisign po nila na ganyan para madaling masira. Pag nasira po, another budget. Yung hindi pa nga sira, sinisira yung mga kalsada para paliptan ng bago. Tama kayo sa mga observations. Noong panahon ni Marcos Sr., lahat ng kalsada, matagal po silang masira kasi binabanigan po ng parang gumagawa ng tulay, ng bakal. Pero ngayon, tingnan ninyo ang design ng DPWH. Ewan ko bakit ganyan. Pinalitan nila ng design. Wala na pong bakal talaga. And so, madaling masira. Sige lang po ang repair. Yung kalsada dito, from Manila to Bicol, simula mga kababayan ng i-construct hanggang ngayon. Hindi man natatapos po ang trabaho. Kasi yung unang trinabaho, giba na rin. Hindi pa natatapos yung stretch, kabaan ng kalsada. Yung Andaya, highway sa Camsor, papunta dito sa amin. Ganon katindi, mga kababayan. Talagang dinisign nila para kumita kahit mapirwisyo yung ating mga mamamayang Pilipino, lalo na po sa flood control. So, kailangan baguhin natin ang sistema, lalo na po yung corruption. Kasi yung design ng ating mga infrastruktura, dinisign po para makapangurakot sa inaba ng panahon. Kaya yung pundo natin na dapat sana mga kababayan magamit sa ibang mga serbisyo at pangangailangan ng ating mga mamamayang Filipino, naubos na lang sa infrastructure, paulit-ulit na trabaho, paulit-ulit na perwisyo. You see, panahon na itama natin yung mga mali at ito'y sinisimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Suportahan na lang natin po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.